Hello, grade 3, kamusta kayo? Yan, nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang mga tungkulin at tuntunin. No, ngayon naman, pag-aralan natin ang pangangalaga sa likas, sa kapaligiran at likas na yaman. Ano nga ba ang tungkulin sa pangangalaga ng likas ng kalikasan at kapaligiran? Okay, pag-usapan natin to. Sagana ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng likas na yaman. Matatagpuan sa kagubatan ang iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang karagatan ay mayaman sa isda, korales at iba pang yamang tubig. Tungkulin natin na paramihin ang mga ito at huwag sirain. Ang mga bundok naman ay sagana sa mga mineral tulad ng ginto, pilak, marmol, tanso at iba pa. Matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng hayop. Tungkulin natin na tipirin ang mga mineral dahil hindi ito napapalitan kapag naubos. Tungkulin din nating pangalagaan ang mga hayop sa bundok upang dumami ang mga ito. Dahil sa kapabayaan ng iba, ang kabundukan ay napapanot na o nakakalbo na. Ang kagubatan ay unti-unti nang nauubos, kasabay ng pagkawala ng mga hayop dito. Ang mga ilog ay nagmimistulang basurahan dahil sa pagtatapon ng basura, nauubos rin ang mga isda at ibang mayamang tubig sanhi ng paggamit ng lason at dinamita sa pangingisda at pagtatapon ng langis sa katubigan. Tungkulin nating linisin ang mga anyong tubig upang dumami ang mga yamang tubig. Ang polusyon sa hangin ay isa ring suliranin sa kasalukuyan. Karamihan sa mga sasakyan ay nagbubuga ng maitim na usok. Ang maitim na usok na nalalanghap ay nagdudulot ng sakit sa baga ng mga tao. Tungkulin nating mapanatili ang malinis na hangin sa ating kapaligiran. Sanhi ng kawalang disiplina at pagpapahalaga sa mga likas na yaman, nararanasan ng bansa ang mga kalamidad tulad ng pagbaha, pagguho ng lupa, at kakulangan ng malinis na tubig. Maraming taong namatay sa pagbaha sa Ormoc, Leyte noong 1999. Malaking pagbaha at pagguho ng lupa sa Real Quezon noong 2004 ang naganap sa pagguho ng lupa sa St. Bernard Ugon, Leyte noong 2006 at nagkaroon ng landslide sa Compostela Valley sa Mindanao noong 2013. Tungkulin nating pangasiwaan ng tama at alagaan ang mga likas na yaman. Tayong lahat ay tagapangalaga lamang ng mga biyayang ito na ipinagkaloob ng Panginoon. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong nasisira at nauubos kung hindi ito pangangalagaan. Wala ring matitira sa mga darating na henerasyon kung babaliwalain natin ito. Pagtulong sa suliranin sa kapaligiran. Ano nga ba yung ating maitutulong sa ah, sa paglutas sa ating suliranin sa pangkapaligiran? Bawat isa ay makakatulong sa paglutas ng mga suliranin sa ating kapaligiran. Ang polusyon sa hangin ay mababawasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng maraming puno sa kapaligiran. Ang kalat na basura ay mababawasan naman kung itatapon sa basurahan. Maaari rin itong paghiwa-hiwalayin sa nabubulok at hindi nabubulok upang mabawasan ang mga supot na plastic. Maaaring gumamit ng bayong o basket sa pamimili. Isa ring paraan upang hindi dumami ang basura ay sa pamamagitan ng recycling o muling paggamit ng mga bagay na patapon.
Ang mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok, maitim at maruming usok ay hindi na dapat pumasada sa kalsada. Makakatulong ito sa pagkakaroon ng malinis na hangin. Tungkulin ng mamamayan na suportahan ang mga programang pangkalikasan tulad ng Clean and Green, tree planting, reforestation, reforestation o muling paggubat, tapat ko, linis ko, piso para sa Pasig, at pangangalaga sa mga nauubos na hayop o halaman o endangered species. Ipinapatupad naman ng pamahalaan ang Clean Air Act of 1999 upang magkaroon ng malinis na hangin, ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura at paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng itim at maruming usok. Ano nga ba ang pananagutan ng mamamayan sa kapaligiran at likas na yaman? Pinagkaloob Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng masaganang likas na yaman at malinis na kapaligiran. Kapalit nito, may pananagutan tayo sa Kanya na pangalagaan ang Kanyang mga nilikha para sa kapakinabangan ng lahat at sa mga sumusunod na henerasyon. Ang tao ay tagapag-alaga lamang sa mga likas na yaman na nakaloob o pinagkaloob ng Panginoon sa sangkatauhan. Tungkulin nating linisin ang ating kapaligiran, iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga kanal, estero, ilog at tabi ng daan, ang maruming paligid na may tambak na basura ay binabahayan ng insekto na nagdadala ng mga sakit tulad ng mga ipis, langaw at daga. Pangasiwaan ng tama ang mga likas na yaman upang hindi masira at hindi tuluyang maubos. Ang lahat ng yan ay mga paraan para pangalagaan natin ang ating likas na yaman. Para sa inyong activity sa AP, kunin ang inyong AP worksheet at gawin ang page 3. Yun lamang at maraming salamat. Magkita ulit tayo sa susunod nating pag-aaral. Paalam!